yellowish, no? So this one is a grafted na bonggabilya, pero ang kulay niya multiple colors, no? Iba't ibang variety naman, ano. Kailangan tanggalin muna natin yung mga old na mga tayo. So yung iba ginagawa talaga kalbong-kalbo talaga. Tapos lalagyan natin yan sa kabilang dulo at sa kabilang dulo. Hello everyone, this is Sir Misunap Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, ano nga pag-uusapan natin? Panahon na naman ngayon ng bonggabilya, no? At yung iba sa inyo, tiyak ko, nagpapa-bloom na po o para mamulaklak yan, mayroong mga ginagawang mga tips, ano? And ngayong araw na ito, ang gagawin natin is pakita ko sa inyo yung bonggabilya ko kasi may problema, parang medyo nawala yung mga dako niya, no? Kasi parang tinakaw namin sa tubig. Pero today, mabubulaklakin natin yan at gagawa tayo ng mga paraan, ano? Pero pakita ko muna sa inyo yung mga bonggabilya dito sa ating garden. Kaya kung ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon blooming na naman yung mga bonggabilya. Ang dami naman lumalabas na bugis, ano, na magaganda yung mga bulaklak. Kasi pag ganitong panahon, papunta dun sa tag-araw, talagang yan, naglalabasan ng mga bulaklak nila. Kaya dapat i-fertilize na sila. Tapos bigyan ng magandang pag-aalaga para mas mapabulaklak. Tara tingnan natin, ito yung ilan sa mga bonggabilya dito sa garden. Pakita ko sa inyo. Tapos pag-usapan natin, ano, kung ano yung mga gagawin natin hakbang sa pagbubulaklak sa kanila. At ito na nga po, ito yung isa sa mga bonggabilya natin. Ito ay dalawang kulay ng bulaklak. Meron siyang reddish, tas meron ditong mga yellowish, no? So this one is a grafted na bonggabilya, pero ang dami niyang mga dakon. Usually yung mga ganyan, kailangan itrim yung mga dakon para puro bulaklak yung ating makita. Katulad po nung isa na to na bonsai din, isang bonsai na bonggabilya natin. Ang kulay niya multiple colors, no? Iba't ibang varieties, grafted din siya. And ayan, tingnan nyo, labas na yung pinaka niya, bulaklak niya. Pero eto kasi may mga palipas na bulaklak na. So nakikita nyo naman pag lilipas ni bulaklak niyan pag tagal-tagal, ano, kasi natas niya mag-bloom. Pero pwede pa yung mag-ulit ng pa-bloom. Katulad ng mga nandito natin, lipas na rin yung mga bulaklak. Ayan, pero ipapabloom pa na rin yan sa pamagitan po ng pagtatanggal ng mga yung bulaklakan. Tapos pagtanggal ng mga malalaking dahon. Yun, para pag tumubo, puro flowers naman, ano. Kailangan tanggalin muna natin yung mga old na mga leaves at saka leaves na flowers, no, sa kanya, yung mga may kulay. At para po humulaklak siya. So this one, and ayun pa. Ito naman tapos na rin mga to. Ito na yung pinag-anohan niya, kailangan putulin na rin po yan. So mamaya kuha tayo ng gunting, tapos magtitrim-trim tayo kasi mahalagang itrim muna, no, yung ating mga bonggabilya na lumipas na yung mga bulaklak. Kasi ito, nung last month nagbulaklakan na po yung mga yan. Importante rin po na nakatampak sila sa init, ano, kasi ang problema pag hindi nakatampak sa init, ganito yung mangyayari. Tingnan nyo yung mga nandun dyan sa taas natin. Although ginutom natin yan, tingnan, lagas-lagas yung mga dahon niya, parang tuyo na nga, oh. So yan, aalagaan lang ng dilig ngayon na nawala na yung mga dahon. Tapos ipa-fertilize lang siya. Katulad nito, tingnan nyo, sumisibol naman. Ito, iba't ibang kulay din yung ano nito, eh. May puti, tapos merong pink dun sa kanyang mga sanga. So grafted din yan. Yung mga nasa taas natin, nung nakaraan, yung mga shitra tayo na mulaklak. Pero ang problema po dito kasi yung araw. Tingnan nyo, oh. Look, natatabingan na siya. Kaya, so magpuputol kami dyan ng mga puno sa mga susunod na araw para malagyan siya. Pero yan, papalitan natin ng lupa yung mga bonggabilya natin. Tapos lalagyan natin ng complete fertilizer, ano. Pwedeng 16-16, yan, mga 18-18, 20-20, mga basta complete na fertilizer. Yan yung ating gagamitin para mapabulaklak yan. So ngayon, gawin muna natin is kumuha tayo ng gunting, tapos mag-trim-trim tayo ng mga nasa baba muna. Tapos sa mga susunod na araw, ito na mga nasa taas yung titirahin natin para maging ganito siya, no? Maging ganyan yung kanyang
mamumulaklak. Teka, kukuha muna ako ng gunting para tingnan natin. Magtatanggal tayo ngayon ng mga pinagbulaklakan, tapos dahon na rin. Yung mga malalaking dahon na nandiyan kasi hindi natin yan tinanggal, hindi mamumulaklak yung ating mga pugis. So tanggalin muna natin yan, yung mga pinagkuhanan ng bulaklak, and yan, para makapag tayo. So yung iba ang ginagawa talaga kalbong-kalbo talaga, no? Pero ako, ayos na sa akin yung mga malalaking dahon matanggal para mamulaklak, no? O yan, tanggal natin yung mga dahon, yung pinagsumpungan ng mga bulaklak niya. Tingnan natin, tsaka ilang dahon pa kailangan talaga, tsaka mga ito yung dahon na rin, sama nyo na yan, nakakaagaw pa yan ng sustansya. Kaya natin ginagawa yan para ma-force yung ating bonggabilya na ilabas yung kanilang mga flowers, no? Instead of dahon, dun mapunta sa flowers yung nutrients. Pag suloy niyan, makita nyo parang ganito mangyayari. O yan, so, no? Ganyan yung magiging ano niya, maliit muna. Tapos yan, puro makikita nyo pag umano yan, puro bulaklak na yan. So tanggalin natin talaga yung mga ano, as in kalbong kalbo. Tapos saka tayo mag-fertilize, no? Ito nga meron pang ano, variegated. So ayun, lalo ito yung pinag-anuhan eh. So para magbulaklak uli yan, tanggalin natin yung mga yan, lahat ng mga pinag-anuhan ng bulaklak. Yan. And yan. Nakakatuwa pag nagaganito tayo, nagtatanggal. So yan yung tatrabahuin natin ngayong buong linggo na to. Kapag alimbawang nagkaroon tayo ng oras, puro bogies muna tayo ngayon. So mag-subscribe kayo dito sa ating channel para updated kayo doon sa mga gagawin natin pagpabulaklak to sa mga bogies natin. So ito, medyo madami itong ating tatanggalan ng mga ganyan, no, stem. Tapos ang ganda niyan kasi pag napatabaan na sila, mangyayari diyan, tutubuan na naman ng mga panibagong bulaklak. So kailangan lang maaraw, no, kasi pag walang araw, mapakahirap mapabulaklak nito, gaya ng mga nasa taas natin. Kaya sabi ko nga, yung mga puno dito na nakakatakip dun sa pinakaano natin, yan, matanggal natin, ano, at talagang pag natanggal natin yung mga sanga-sanga nun, maaari nang magkaroon ng araw dito sa atin. So yan, and ang taas nito. So kuha tayo ng tuntungan. Siguro sa ibang araw pakita ko sa inyo yung pag-aayos natin nito para manatiling maganda yung ating mga bonggabilya dyan. So lagyan natin siya ng maraming taba para maging ganito. So yun na po yung ating malagawa ngayon. And check natin yung dito kung may mga, ayun, may mga bulaklak na rin dun. So ang gagawin natin dito rin, tatanggalin din natin yung lupa. Feeling ko yung mga nandito sa taas, bukod sa tinubuan ng mga damo, ayun, yung mga bulaklak na rin ang lumalabas kasi panahon nga ngayon ng bonggabilya. Ito pa isa, yung mataas nating bugis dito. Oh, ang taas na nito. So ito dapat itrim din to. Yan. Yan, medyo maghahapon na. Pero yan, yan pa ako dito. Ayan, ating mga shitra. So feeling ko ang haba ng mga bugis doon. Pero yung mga pinaka paso niya dito, yung tingnan, check ko naman yung lupa, siguro magbaba ako ng isa. So ito yung galing doon sa taas, check natin kasi yung lupa niya, oh look, medyo tuyo yan, natuyo siguro nung nakaraan, tapos hindi na dito mabuti. Tingnan natin kung buhay pa kasi nawala na talaga totally yung dahon niya. So tingnan natin kung sariwa pa yung mga sanga. Pag sariwa pa yan, ibig sabihin buhay yan. So yan, tuyo na yung ibang sanga dito. Tingnan natin kung tuyo na rin.
Oh, dito sariwa pa. So, may pag-asa pa ito. Tanggalin na natin yung mga sanga na tuyo. Ayan, buhay pa naman yung iba. So, putulan natin yan para dyan lumabas yung mga ayan. Tapos ayan, gagawin natin is ayan, para tumubo dyan yung mga ano, grabe oh, halos nawala na po siya ng ano, pero yung chinek namin, Sisi, alis dyan Sisi, si Sisi oh, nakikisabi sa vlog natin. So eto, meron pa siyang mga sanga na sariwa. So ito sa sariwa pa yan, yan ating halaman na yan kapag tutulan natin. So yan, and bubuhayin natin yan. So ganyan ang gagawin natin dito sa lahat ng nandiyan dyan. Iyaan natin, baba natin, tapos lalagyan natin ng pataba para gumanda. So ayan, patas nating magupitan, kukuha tayo nitong ating pataba, itong complete, tapos lalagyan natin yan sa kabilang dulo at sa kabilang dulo. Yan, kayo dyan yung tatlong pati para siya ay mamulaklak uli. So hintayin natin yan, and yan, sana gumanda ulit itong ating bonggabilya, no? So kuhanin ko muna lahat, tapos yan, lagyan natin ito. So eto na, yun, nakuha natin. Grabe, naging super leggy na yung mga yan, ating mga, ito nyo, haba na ng mga ano nila. Hindi natin na kung sariwa pa naman siya, pero gagawin natin is puputulin natin para yan. Grabe, hindi natin naasikaso, pero sana maging maayos pa. Ang haba na, ang lalaki. So ito, dami na rin. Siguro ang galing natin yung mga dahon niya para yung ganda niya. So, ang haba na, sobrang leggy na ng iba. So importante na batain natin yung ating mga bugis para lumabas yung bulaklak niya. Ang haba. Ang haba nito, putulin ko na to, no? Para lumabas. So, eto. Oh, ayan. So, tinanggal ko na yung mga ano, tutusok ko na lang din sa tabi para sakaling mabuhay, no? Anyways, gupitin na natin kasi sobrang leggy na niya para mas gumanda. So ito pa, haba na nitong isa na to, napakahaba. Sayang naman to, para maiyan natin doon. Ano kaya sa tingin mo? Maganda kaya? Sakit, natinig ako ang aking mga iba natin yung grabe yan. And ang ganda pa naman sana nito kung mamumulaklak lahat, kasi mas gaganda yung ating lakat dito. Anyways, tinitingnan ko kasi kung sariwa pa yan. May sariwa pa naman, and feeling ko tutubuan pa ng dahon yan.
So, yan. Putulan na natin to. Ang haba nito. Mamaya na lang. Isang kamay lang ang gamit ko. My God, parang iba, ano na, hindi. Mura pa. Ito natin. Hindi na kasi nila ito naasikaso. Dati to, araw-araw dinidilig, pero medyo nagutom siguro talaga yung ano niya. Pinaka puno. Kasi hindi naman nila ito inaakyatan ng dilig. Parang wala nang may dito. So, yan. And, yan. So, lalagyan na natin muna ng pataba ng ating, yan, para mas gumanda. And, ating complete fertilizer. Yan. Babaon lang natin ang ganyan. Para dito dyan yung sustansya. Okay. So, yan yung ating gagawin. And, yan, nalagyan natin. Dito naman sa kabila. Yan natin yan. Itasin lang natin ng konti. Lagyan natin ng complete fertilizer. Para yan, at lalabas na yung ganda niyan. So, ayan po. Yan na tayo magsimula. Tapos, tapusin na lang natin to. Siguro mga ilang linggo bigyan ko kayo ng update dito. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog. Inabot na tayo ng gabi. And tatapusin ko na lang muna to. Mga ginagawa natin dito. Tapos bigyan ko kayo ng updates. Ano? Salamat sa inyong panonood ngayong araw na to. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po itong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't ibang nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search na po Hermes Sunao or Mini Dino Park Connect Garden. Nakikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MVP, and this is Sir Misunao nagsasabi sa inyo ng planting. Bye!